Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Pagpalang umaga sa lahat. Ako po si Pastora Vilma Guerrero ng CRC Makati. Samahan ninyo kaming muli sa programang ito, Tinapay mula sa langit, ang ating pong pang-araw-araw na debosyon mula sa salita ng Diyos. Ngayong umaga, ipagpatuloy natin pagbulay-bulayan ang Leviticus 23 verses 26 to 32. Ang title po, The Sixth Feast, The Day of Atonement or Yom Kippur. Ngunit bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat muli sa iyo dahil napapahayag namin ang iyong dakilang salita sa mga nakikinig at sumusubaybay sa programang ito. Naway banal na Espiritu, kami po'y pangunahan mo at maunawaan namin ang naisin mong iparating sa umagang ito. Kayo po ang mapapurihan, maitaas at mapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Leviticus 23:26 to 32. 26, sinabi pa rin ni Yahweh kay Moises, ang ikasampung araw ng ikapitong buwan ng araw ng pagtubo sa kasalanan, sa araw na iyon ng inyong banal na pagtitipon. Mag-ayuno kayo at mag-alay ng pagkaing handog. 28, huwag kayo magtatrabaho sa araw na iyon sapagkat iyon ay araw ng pagtubo sa kasalanan. Ito'y isasagawa bilang pagtubo sa inyong pagkakasala sa harapan ni Yahweh na inyong Diyos. 29, ang hindi pag-aayuno sa araw na iyon ay ititiwalag sa sambayanan ng Diyos. 30, pupuksain ko sa harapan ng madla ang sino mang magtatrabaho. 31, kaya huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Ito ay batas na dapat ninyong sundin sa habang panahon saan man kayo naroroon. 32, sa araw na iyon kayo ay dapat magpahinga at huwag na kayo magtatrabaho mula sa gabi ng ikasiyam na araw hanggang sa kinabukasan ng hapon at mag-aayuno kayo sa mga araw na iyon. Ang ibig sabihin po ng atonement ay pagsisisi, pagbabayad puri o pagbabayad. Ang araw ng pagbabayad sala o atonement na kinikilala rin sa tawag na Yom Kippur. Ito ang pinakabanal na araw sa lahat ng mga pista ng mga Israelita na nagaganap isang beses isang taon sa ikasampung araw ng Tisri, ang ikapitong araw sa kalendaryong Hebrew. Sa araw na iyon, ang punong saserdote ay nagsasagawa ng detalyadong mga ritual para sa pagbabayad sala ng mga kasalanan ng tao. At sa mga talata 26 hanggang 32, sinabi nga ni Yahweh kay Moises, sa araw na iyon na banal na pagtitipon ng mga Israelita ay dapat mag-ayuno, mag-alay ng pagkaing handog. Hindi dapat magtrabaho sa araw na iyon sapagkat iyon ang araw ng pagtubos ng kasalanan, the Day of Atonement. Ito'y isasagawa bilang pagtubo sa kasalanan ng mga Israelita sa harapan ni Yahweh na kanilang Diyos. Ang hindi pag-aayuno sa araw na iyon ay ititiwalag sa sambayanan ng Diyos. Pupuksain ng Diyos sa harapan ng madla ang sino mang magtatrabaho. Ito ang batas na dapat sundin sa habang panahon saan man naroroon ang mga Israelita. At sa araw na iyon dapat magpahinga at huwag na nga magtrabaho mula sa gabi ng ikasiyam na araw hanggang sa kinabukasan ng hapon. At ito nga ay hindi dapat ipagwalang bahala at dapat na gunatiin
ayon sa paraan ng nais ng Diyos. At natigil lamang ang mga ritual na ito nang dumating si Jesus para maghandog na minsan para sa lahat. Hebrews 7:27. Hindi siya katulad ng ibang mga pinunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Una, para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito'y magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. Ang paghahandog ni Kristo sa krus ng kanyang buhay ay sapat-sapat na upang mapawalang sala tayo sa ating mga kasalanan. Ang kasalanan ay tinubos at binayaran sa paraan ng Diyos at tanging sa pamamagitan lamang ng paghahandog ni Hesukristo sa krus ng Kalbaryo at sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Roma 5 verse 9. Hanggang sa kasalukuyan, nagdadaos pa rin ang mga Hudyo ng Yom Kippur taon-taon na pumapatak tuwing buwan ng Setyembre at Oktubre. At tradisyon na ginugugol ang banal na araw na ito sa loob ng 24 oras ng pag-aayuno at mataimtim na pananalangin na sa tuwina ay ginugugol ng karamihan sa maghapon sa mga serbisyo sa sinagoga. At sa ating pong conclusion, hindi pinagbabawalang bahala ng Diyos ang kasalanan. Parurusahan niya ang mga makasalanan at daranas sila ng hatol ng Diyos sa apoy ng impyerno. Purihin ng Diyos, tinupad niya ang kanyang pangako na papadala at maghahandog ng perpektong kordero para akuin ang mga kasalanan ng mga nagtitiwala sa Kanya. At sa kamatayan nga ng ating Panginoong Hesus, nabayaran na ang ating mga kasalanan. At sa Roma 8:3, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang makasalanang umaalipin sa tao. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat sa salita mo sa umagang ito. Sa pamagitan ng iyong anak ni Jesus ay nabayaran na ang aming mga kasalanan at hindi kailanman nagawa ng kautusan. Patuloy kami mananampalataya sa amin nag-iisang Panginoon at tagapagligtas at ang perpektong kordero na naghandog ng kanyang buhay para sa lahat. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilay-nilayan ang salita ng Diyos mula sa ating mga puso upang lubos nating maunawaan ang kanyang salita. Muli ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita dito sa programa Tinapay Mula sa Langit. Malaya po nyo itong i-share ang bidyong ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Hesus at patuloy na patnubayan ng Banal na Espiritu. To God be all the glory.